Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Isang magandang umaga po uli sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang pagkakataong upang siya ay pasalamatan, purihin, at ang ating paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, mga ka-Solid Rock, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kaniyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kaniyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos, sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga ka-Solid Rock, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 20, talatang 1. Ito po ang sinasabi: ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong kami ay nakapagtipon upang makapagnilay at makinig sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban tungkol sa aming pamumuhay at mga desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan, pagpipigil sa sarili, at pusong handang sumunod sa iyo. Naway ang iyong salita ang maging gabay namin sa bawat bagay na aming ginagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yon. Magandang umaga muli, mga ka-Solid Rock. Biyernes na naman. Thanks God, it's Friday.
No? Bukas ay Sabado. Di ba? Weekend. Makapagpahinga na po ang lahat. No? Kaya ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kasodidak, dahil Sabado bukas, ay may pinabagatan kong kasalanan ba ang umiinom ng alak? Kasalanan ba ang umiinom ng alak? Mga kapatid ko kay Kristo, o mga kasolidra, isa sa mga tanong na madalas lumitaw sa buhay Kristiyano ay, kasalanan ba ang uminom ng alak? Di ba? Mahalagang pag-usapan ito ng may katapatan, sapagkat hindi sapat na sabihin lamang na oo o hindi. Kailangan natin tingnan ang buong katuruan ng Biblia tungkol sa alak, paglalasing, pagpipigil sa sarili, budhi, pagiging halimbawa sa iba at kabanalan. May mga Kristiyanong naniniwala na ang anumang pag-inom ng alak ay mali. Meron namang naniniwala na ang Biblia ay hindi tahasang nagbabawal sa lahat ng pag-inom ng alak. Ngunit malinaw, mga kapatid, malinaw na ipinagbabawal nito ang paglalasing at anumang paggamit ng alak na humahantong sa kasalanan. Kaya ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang maaari ba akong umiinom, kundi ang ginagawa ko ba ay nakakalugod sa Diyos? At ang paggamit ko ba ng alak ay nakatutulong o nakapipinsala sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking pananampalataya at sa aking patotoo bilang Kristiyano? Hindi lahat ng pagbanggit ng alak sa Biblia ay negatibo. Mahalagang maging balinsahin natin, mga kapatid. Sa Biblia, may mga talata na nagpapakita na ang alak ay ginagamit sa iba't ibang konteksto. Halimbawa na lamang, binabanggit sa Juan 2 ang alak sa kasalan sa Kana, kung saan ginawa ni Jesus ang tubig na alak. O, di ba? Mayroon ding binanggit si Apostol Pablo sa unang Timoteo 5, talatang 23, tungkol sa paggamit ni Timoteo ng kaunting alak dahil sa kanyang mga suliranin sa tiyan. Ipinakita nito na hindi lamang masasabi na ang bawat pagbanggit o bawat paggamit ng alak sa Biblia ay otomatikong itinuturing na kasalanan. Ngunit kailangan nating maging maingat, mga kapatid. No? Kailangan nating maingat. Dahil hindi nangangahulugan kung ang isang bagay ay hindi tahasang ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon, maaari na natin itong gamitin ng walang limitasyon. Ang Biblia ay malinaw. No? Ang Biblia ay malinaw tungkol sa paglalasing. Malinaw ang babala ng Biblia laban sa paglalasing, mga kapatid. Sinasabi sa Efeso 5, talatang 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na siyang kaguluhan, kundi mga puspos kayo ng Espiritu. Di ba? Napakalinaw ang utos, mga kapatid.
huwag kayong magsipaglasing. Bakit? Dahil ang paglalasing ay maaaring magdala sa pagkawala ng pagpipigil sa sarili. Kapag ang isang tao ay lasing, maaaring mawala ang kanyang tamang pagpapasya. Maaari siyang magsalita ng hindi nararapat. Maaari siyang gumawa ng bagay na pagsisihan niya. Maaari siyang makasakit ng ibang tao. Maaari siyang makagawa ng karahasan. Maaari siyang malagay sa panganib. Maaari niyang sirain ang kanyang pamilya. Maaari niyang sirain ang kanyang patutuo bilang Kristiyano. Kaya ang problema, mga kapatid, ay hindi lamang ang inumin. Ang malaking usapin nito ay ano ang ginagawa ng alak sa ating pagkatao at pag-uugali. Ang Kristiyano ay tinatawag sa pagpipigil sa sarili. No? Tinatawag tayo upang magpigil sa sarili. Ang isa sa mga bunga ng Espiritu ay ang pagpipigil sa sarili. Sinasabi sa Galatia 5, talatang 22 hanggang 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at ang pinakahuli ay ang pagpipigil, mga kapatid. Pagpipigil. Kaya, ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maaari nating gawin. Ito rin ay tungkol sa kung ano ang kaya nating ipagkait sa ating sarili para sa Diyos at sa kapakanan ng iba. May mga bagay na maaaring hindi tahasang ipinagbabawal, ngunit maaaring hindi makabubuti sa atin. Ang tanong ng isang mature na Kristiyano ay hindi lamang bawal ba, kundi makabubuti ba? Yun ang mga tanong ng mga mature na Kristiyano. No? Nasa malalim na pananampalataya sa Diyos. Bawal ba? Kundi ang tanong, makabubuti ba? Di ba? Makakabuti ba? Makapagpapalapit ba ito sa akin sa Diyos? Makasisira ba ito sa aking patutuo? Maaari ba akong mawalan ng kontrol? O maaari ba itong maging dahilan ng pagkatisod ng iba? Huwag maging alipin sa anumang bagay, mga kasulidra, mga kapatid. May mahalagang prinsipyo sa 1 Korinto Kabanata 6, talatang 12. Ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin. Datapwat, hindi ako paalipin sa anuman. Diba? Napakahalaga nito, mga kapatid. Maaaring sabihin ng isang tao, kaya kong kontrolin ang sarili ko. Ngunit ang tanong, kapatid, ikaw ba talaga ang kumukontrol o ang mga bagay na iyon ang kumukontrol sa iyo? Kung hindi ka na mapakali, kapag wala kang alak, mga kapatid, kailangan mo suriin ang iyong sarili. Kung kailangan mong uminom para makatulog,
kailangan mong mag-ingat. Kung kailangan mong uminom para maging masaya, kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong magtanong kung saan talaga nanggagaling ang iyong kagalakan. Kung ginagamit mo ang alak upang matuklasan o upang takasan ang iyong mga problema, kapatid, maaring may mas malalim na bagay na kailangan mong harapin. Ang Kristiyano ay hindi tinawag upang maging alipin ng anumang bisyo o gawi. Si Kristo lamang ang dapat maging Panginoon ng ating buhay. Ang problema ng paglalasing ay hindi lamang personal, mga kapatid. Minsan sinasabi ng isang tao, buhay ko naman ito. Wala akong sinasaktan. Ngunit bilang Kristiyano, kapatid, bilang mananampalataya, hindi lamang sarili natin ang dapat nating isipin. May pamilya tayo. May mga kaibigan tayo. May mga kapatid tayo sa pananampalataya. May mga taong tumitingin sa ating halimbawa. Sinasabi nga sa 1 Korinto, Kabanata 10, talatang 31 hanggang 32, na anumang ating ginagawa ay dapat gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos at dapat nating iwasan maging sanhi ng pagkatisod ng iba. Di ba? Kaya dapat nating itanong, kapatid, ano ang epekto ng aking ginagawa sa ibang tao? Yun ang tanong. Ano ang epekto ng aking ginagawa sa ibang tao? Maaaring kaya mong uminom ng hindi nalalasing. Ngunit may taong malapit sa iyo na nahihirapang kontrolin ang sarili niya. Maaring para sa iyo ay maliit na bagay, no? Ngunit para sa iba ay maaaring maging simula ng pagbabalik sa isang mapaminsalang bisyo. Kaya ang kalayaang Kristiyano ay hindi lamang may karapatan akong gawin ito. Ha? Ito rin ay, handa ba akong isuko ang aking kalayaan para sa kapakanan ng aking kapatid? Ang pag-ibig sa kapwa ay dapat maging gabay, di ba? Maging gabay. Sinasabi sa Roma, Kabanata 14, talatang 21, mabuti ang huwag kumain ng laman ni uminom ng alak, ni gumawa ng anumang na ikatitisod ng iyong kapatid. Napakalakas ng prinsipyong ito, mga kapatid. Mga kasolidar. Kung ang isang bagay ay maaaring maging dahilan ng pagkatisod ng iba, dapat nating pag-isipan kung kailangan ba talaga natin itong gawin. No? Ang tunay na pag-ibig ay marunong magsakripisyo. Totoo yun. No? Ang tunay na pag-ibig ay marunong magsakripisyo. Maaaring sabihin natin, maaari ko naman itong gawin. Ngunit maaari ring sabihin ng pag-ibig, hindi ko na lang gagawin kung makatutulong ito sa aking kapatid. So ito ang halimbawa ni Kristo, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi niya ginamit ang kanyang kalayaan para sa sarili lamang. No? Para sa sarili lamang. Ginamit niya ang kanyang buhay upang paglingkuran
at iligtas ang iba. Now, ang kalayaan ng may kasamang pananagutan, kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang malaya tayong gawin ang lahat ng gusto natin. No? Ang kalayaan sa Kristo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya kung may isang bagay na unti-unting kumukontrol sa atin, kailangan nating seryosohin. Suriin. Maaring sabihin ng isang tao, isang baso lang naman. Isang baso lang naman. Ngunit, kung ang isang baso ay nagiging 2, 3, 4, at patuloy hanggang sa mawala ang kontrol, malinaw na may problema, kapatid. No? Malinaw na may problema. Ang tanong ay hindi na ilang baso ang pinapayagan. Ang tanong ay, nasa ilalim pa ba ako ng pagpipigil sa sarili? Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng simpleng formula na nagsasabing ito ang epektong bilang ng baso na hindi kasalanan. Wala sinasabi ng ganon. Sa halip, binibigyan din ito ang kabanalan. No? Kabanalan, karunungan, pagpipigil sa sarili at pag-ibig sa kapwa. Huwag gawing batayan ang lahat naman ay gumagawa nito. No? Huwag gawing batayan na ang lahat naman ay gumagawa nito. Isa sa mapanganib na dahilan ay ginawa naman ng lahat. Ha? Ginagawa naman ng lahat. Hindi dapat ang mundo ang maging pamantayan, kapatid. No? Hindi dapat ang mundo ang maging pamantayan ng isang Kristiyano. Ang pamantayan natin, kapatid, ay ang salita ng Diyos. Hindi dahil normal sa lipunan ay nangangahulugang tama na o tama sa harapan ng Diyos. Tinatawag tayo ng Biblia na maging kakaiba sa ating pamumuhay. Sinasabi sa Roma 12, talatang 2, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ya? Kaya kapatid, ang Kristiyano ay tinatawag na magtanong, ano ang nais ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos? Hindi lamang ano ang uso. Kailangan nating suriin, kapatid, ang ating puso. No? Kailangan nating suriin. Minsan, hindi alak ang tunay na problema. Hindi alak ang tunay na problema. Maring ang problema ay pagtakas sa problema. Kawalan ng kapayapaan, sama ng loob, stress, kalungkutan, galit, pressure, o kawalan ng tamang relasyon sa Diyos. Maaring ginagamit natin ang alak upang takpan. Upang takpan ang sugat na hindi natin inilalapit sa Panginoon. Ngunit hindi kayang pagalingin ng alak ang sugat ng puso, kapatid. Hindi kaya. Hindi nito kayang alisin ang kasalanan. Hindi nito kayang magbigay ng tunay na kapayapaan. Hindi nito kayang palitan ang presensya ng Diyos. Kung may sugat tayo, kapatid, dalhin natin ito kay Kristo. Kung may problema tayo, kapatid, dalhin natin sa panalangin. Kung may kasalanan tayo, kapatid, magsisi tayo. Kung may pinagdaraanan tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos at sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano?
Una, kapatid, alamin ang katuruan ng Biblia. Huwag umasa sa sabi-sabi, kapatid. Huwag umasa sa sabi-sabi. Basahin ang salita ng Diyos. Ha? Ikalawa, suriin ang iyong budhi. Kung alam mong hindi ito tama para sa iyo, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ikatlo, iwasan ang paglalasing. Ito ay malinaw na ipinagbabawal ng Biblia. Ikaapat, huwag maging alipin sa alak. Kung hindi mo na kayang kontrolin ang paggamit nito, kapatid, seryosong humingi ng tulong. Ay ikalima, isaalang-alang ang epekto sa iba. Huwag maging dahilan ng pagkatisod. Ikaanim, huwag gawing sentro ng kasiyahan ang alak, kapatid. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ikapito, piliin ang kabanalan. Mas mahalaga ang malinis na budhi kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Mas mahalaga ang ating patutuo kay Kristo, kapatid. Mas mahalaga ang ating patutuo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, may tinatawag tayong patutuo. Patutuo. May mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Niwala ko doon. May mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Ngunit, kapatid, tandaan natin, ngunit binabasa nila ang ating buhay. Binabasa nila ang ating buhay. Nakikita nila kung paano tayo magsalita. Nakikita nila kung paano tayo makitungo sa pamilya. Nakikita nila kung paano tayo humarap sa problema. Nakikita nila kung paano tayo namumuhay. Kaya kailangang itanong, kapatid, kapag nakita nila ang buhay ko, makikita ba nila si Kristo? Ang ating reputasyon ay maaring sirain na sa isang maling desisyon. Ang isang sandali ng kawalan ng pagpipigil ay maaaring magdulot ng matagal na epekto. Kaya maging maingat tayo, kapatid. Ang pinakamahalagang tanong ay, si Kristo ba ang namumuno sa aking buhay? Sa huli, kapatid, hindi lamang ito tungkol sa alak. Ito ay tungkol sa Panginoon ng ating buhay. Sino ang namumuno? Ang sarili ba natin? Ang ating mga kagustuhan? Ang ating bisyo? Ang pressure ng mga kaibigan? O si Kristo? Kung si Kristo ang Panginoon, kapatid, dapat handa tayong isuko sa Kanya ang anumang bagay na maaaring maging hadlang sa ating pagsunod. Minsan, hindi hiningi ng Diyos na itanong natin, gaano karami ang maaari kong gawin? Sa halip, gaano ako kalapit kay Kristo? Gaano ako kalapit kay Kristo? Dahil kapag mahal natin si Kristo, kapatid, ang ating pinakamalaking hangarin ay hindi ang makalapit sa hangganan ng kasalanan. Ang hangarin natin ay lumayo sa kasalanan at lumapit kay Kristo. Kaya kasalanan ba ang uminom ng alak? Biblikal na sagot. Hindi inilarawan ng Biblia ang bawat pag-inom ng alak bilang otomatikong kasalanan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit, kapatid, napakalinaw nitong ipinagbabawal ang paglalasing at nagbabala laban sa kawalan ng pagpipigil
pagkaalipin, pagkatisod sa iba, at anumang paggamit na humahantong sa kasalanan. Kaya hindi dapat maging mababaw ang ating pagtingin, kapatid. Ang tanong ay hindi lamang pwede ba, kundi makabubuti ba? Makabubuti ba? Nakadaragdag ba ito sa aking kabanalan? Nanatili ba akong may pagpipigil sa sarili? Mari ba akong maging dahilan ng pagkatisod ng iba? Si Kristo ba ang naluluwalhati sa aking ginagawa? At higit sa lahat, kapatid, kung si Jesus ay nakikita ang ginagawa ko, ikalulugod ko bang malaman na ginagawa ko ito sa kanyang presensya? Mga kapatid, tinawag tayo hindi lamang upang umiwas sa kasalanan, kundi upang mamuhay ng may kabanalan. Hindi natin kailangang hanapin kung gaano kalapit ang maaari nating gawin sa hangganan ng kasalanan. Mas mabuting hanapin natin kung paano tayo mas lalapit kay Kristo, kapatid. Kung ang alak ay nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong relasyon sa Diyos, sa pamilya, sa sarili o sa kapwa, bitiwan mo na ito, kapatid. Bitiwan mo na ito. Kung ito ay nagiging dahilan ng pagkatisod ng iba, isipin mo mabuti ang iyong kalayaan. Kung hindi mo na ito makontrol, humingi ka ng tulong. At kung kaya mong umiwas dito ng walang problema, kapatid, maaring ang iyong pagpipigil ay maging magandang patutuo sa iba. Sa lahat ng bagay, tandaan natin, kapatid, ang 1 Korinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain o nagsisiinom o anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid, sa umagang ito. Hindi tayo tinawag upang mamuhay sa tanong na gaano karami ang maaari kong gawin ng hindi kasalanan. Tayo ay tinawag upang mamuhay sa tanong na paano ko higit na maluluwalhati ang Diyos sa aking buhay. Hindi lahat ng maaari kong gawin ay kailangan kong gawin. Di ba? Hindi lahat ng gusto ko ay makabubuti sa akin. Mas mahalaga sa aking patutuo kaysa pansamantalang kasiyahan. At higit sa lahat, kapatid, mas mahalaga sa akin si Kristo kaysa sa anumang bagay na maaaring maging dahilan upang ako ay lumayo sa Kanya. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin na mamuhay ng may karunungan, na mamuhay ng may pagpipigil sa sarili, mamumuhay ng may kabanalan. Tulungan mo kaming iiwasan ang anumang bagay na maaaring maging dahilan upang kami ay mahulog sa kasalanan o maging katitisuran sa iba. Bigyan mo kami ng lakas na piliin ang tama at mamuhay sa paraang nagbibigay luwalhati sa iyo. Naway si Kristo ang laging maging sentro ng aming buhay at mga desisyon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.